Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ay nga sa kasabihan, love is sweeter the second time around. Sa Thailand, isang single mother ang muling sumugal sa pag-ibig sa lalaking isang nursing assistant. Pero sa huli, nagsisi ang babae dahil buhay niya at buhay ng kanyang mga anak ang naging kapalit nito. At para nga umpisahan ang ating storya ngayon, kilalanin natin ang babae na si Yudrung Susurun, 33 years old o tawagin na lang nating Danica. Ipinanganak nga si Danica sa Chiang Mai, Thailand. Ang Chiang Mai ay ang ikalawang pinakamalaking lungsod sa Thailand na matatagpuan sa bulunbunduking hilagang bahagi ng bansa. Kilala din ang lugar bilang Rosemary of the North. Ang lugar nga ay sentro ng kultura, kaysaysayan at natural na kagandahan na may makalumang old city na napapalibutan ng pader at muat. Hindi tulad ng ibang syudad, mas simple at medyo mas mabagal ang buhay sa Chiang Mai. Kasama nga ni Danica sa kanilang bahay ang apat niyang mga kapatid at kanyang mga magulang. Sa lahat ng magkakapatid, si Danica nga ang pinakamalapit sa kanyang ama. Araw-araw, gustong-gusto ni Danica na nagkukwento ang kanyang tatay tungkol sa karanasan nito bilang buhay sundalo. Hangang-hanga nga si Danica sa tapang ng kanyang tatay, kaya naman lumaki ang babae na malakas ang loob at mas independent kaysa sa iba niyang mga kapatid. At kahit mahirap, nagpursigi si Danica para makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Paminsan-minsan ay rumaraket si Danica bilang tutor sa mga bata. O di kaya naman nagtitinda ang babae ng kung ano-ano sa kanyang mga kaklase para lamang may ipanggastos sa kanyang pag-aaral. Makalipas naman ng 4 na taon, nakapagtapos na si Danica ng kolehiyo. Napakasaya nga ng babae kasama ang kanyang mga magulang sa larawan ng kanyang graduation day. Matapos nga ang pag-aaral, hindi na nagpahinga si Danica at agad siyang naghanap ng trabaho. At naging admin staff nga si Danica sa isang universidad. At upang madagdagan nga ang kanyang mga kinikita, nagtitinda siya ng iba't ibang gamit sa kanyang mga katrabaho. Hindi man si Danica ang breadwinner ng kanilang pamilya, malaking tulong nga ang ibinibigay ng babae sa kanyang mga magulang. Inilarawan nga si Danica bilang masipag, matapang at matalino. Siya ang palaging hinihinga ng kanyang mga kaibigan o katrabaho ng payo tungkol sa buhay dahil naniniwala silang palaging tama ang kanyang desisyon. Noon pa man, nakasanayan na nga ni Danica na gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Kasama na nga ang tungkol sa kanyang puso. Hanggang sa dumating na nga sa punto na pakiramdam ni Danica ay nakahanap na siya ng tamang taong magiging katuwang niya sa buhay. At ang lalaki na ito ay tawagin na lang natin na John. Si John at si Danica ay nagkakilala sa isang social media. Mula nga sa pagchat-chat, nagkita ng personal ang dalawa at sila ay na-love at first sight sa isa't isa. Matapos ang ilang buwan ng pagiging magkasintahan, si Danica at Mark ay agad ngang ikinasal. Ang mag-asawa ay tumira nga sa isang simpleng bahay at nangarap nga si Danica ng isang simple pero masayang buhay kasama ang kanyang mister. Hindi nagtagal, nagdalang tao na si Danica. Mas naging masaya nga ang pagsasama ni na Danica at Mark matapos dumating ng kanilang anak na lalaki sa kanilang buhay. Sa tuwing mag-aaway nga ang mag-asawa, agad naman nila itong nare-resolba. Subalit nang dumating na nga ang pangalawang anak ni na Danica at Mark, nag-iba na ang lahat. Lalo na at lumalaki ang responsibilidad na mag-asawa. Dumami na nga ang gastos at ang magkaibang pananaw ng mag-asawa ay unti-unti na ring sumira sa kanila. At sa paglipas nga ng panahon, ang relasyon ng mag-asawa ay lalong lumala hanggang sa pumayag na silang magkahiwalay ng landas. Nag-file na nga si Danica ng divorce at hindi naman umapila pa si Mark. Mula nga noon, mag-isa na lamang pinalaki ni Danica ang kanyang dalawang mga anak. Katuwa nga ng babae ang kanyang mga magulang na nag-aalaga sa mga bata habang siya ay nagtatrabaho. Paminsan-minsan ay hinihiram ni Mark ang dalawang bata mula kay Danica at wala silang sama ng loob sa isa't isa kahit na sila ay naghiwalay. Sa katunayan, ipinapasyal pa nga ni na Danica at Mark ang kanilang mga anak sa tuwing meron silang libreng oras. Napakatyaga at napakamapagmahal nga na ina ni Danica. Lahat ay gagawin ng babae para sa magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Dinadagdagan pa nga ni Danica ang mga paninda niya online.
Madalas din lumiban sa trabaho ang babae para maasikaso ang kanyang dalawang mga anak. Nangako nga din si Danica sa kanyang sarili nang mas pagtutuunan niya muna ng oras ang kanyang mga anak kaysa ang ibang mga bagay. At January 2025, makalipas nga ang 2 taon, isang lalaki ang muling nagbukas ng puso ni Danica. Ang lalaki nga ay kinilalang si Canty Warhatz, 35 years old o tawagin na lang natin Julius. Panganay nga sa 2 magkakapatid si Julius. Ayon sa mga nakakilala sa lalaki, mapagmahal ito sa kanyang pamilya. Si Julius ay mahilig mag-travel at mahilig din mag-food trip sa iba't ibang mga lugar. Protected din siyang kuya sa kanyang mga babaeng kapatid. Palakaibigan din ang lalaki at mahilig mag-post ng kanyang mga larawan online. Itinaguyod nga ng mga magulang ni Julius ang pag-aaral ng lalaki. Madalas din ay sunod sa luho si Julius at palagi din siyang pinapayagan ng kanyang ama tuwing ito ay aalis. At para nga suklian ang sakripisyo ng kanyang mga magulang, pinagbutihan naman ng lalaki ang kanyang pag-aaral. Kumuha nga si Julius ng kursong nursing base sa kagustuhan ng kanyang ama. Masayahing tao ang lalaki pero nagbago ito matapos pumanaw ng kanyang mga magulang. At nakakalungkot, 1 buwan lamang ang pagitan ng pagpanaw ng ama at ina ni Julius dahil sa isang sakit. Simula nga noon, palagi na lamang mag-isa si Julius. Hindi na din nakapasa ang lalaki sa nursing board exam dahil sa labis na kalungkutan at inilaan ang kanyang oras sa pagluluksa kaysa sa pagre-review para sa nasabing pagsusulit. At sa kabilangan nito, natanggap naman bilang nursing assistant si Julius sa isang ospital. Matapos ngang magkakilala ni Danica at Julius, agad silang naging malapit na magkaibigan. Nakita nga ng mga nakakilala kay Julius na bumalik na ang pagiging masayahin ng lalaki dahil kay Danica. Hindi nagtagal, sinabi nga ng lalaki ang kanyang nararamdaman para kay Danica. Naging tapat nga si Danica kay Julius at sinabi nga na siya ay hiwalay na sa asawa at meron siyang 2 mga anak. At ayon nga kay Julius, tatanggapin niya ng buo ang mga anak ni Danica kung papapasukin siya ng babae sa kanyang buhay. Hindi naman inakala ni Danica na may lalaki pa palang magmamahal sa kanya kahit meron na siyang 2 mga anak. Kaya naman kahit alam niyang susugal na naman siya sa isang pag-ibig, nakipagrelasyon si Danica kay Julius. Hindi nagtagal, nagsama na din sa iisang bahay ang magkasintahan. Ang 2 anak naman ni Danica ay nasa poder ng kanyang mga magulang at binibisita na lamang niya ang mga ito palagi. Alam nga ni Julius ang tungkol sa pagnenegosyo ni Danica at nagmungkahi nga siya sa kanyang kasintahan na dadagdagan nila ang paninda ni Danica. Sinabi din ni Julius na pwede nang umalis sa trabaho si Danica at mag-live selling na lamang ang babae ng mga damit. Nangako nga din ang lalaki na tutulong siya kay Danica sa negosyo para sa mas magandang kinabukasan ng mga anak ni Danica. Pumayag naman si Danica kaya umalis na siya sa trabaho at nag-full-time online seller ng mga damit. At tulad nga ng pangako ni Julius, ang lalaki ang nagpapak at nag-aayos ng mga pa-order ni Danica. Kapag naman walang pasok sa ospital si Julius, nagkukusa ang lalaki sa paghahatid at pag-aasikaso sa mga anak ni Danica. Habang abala naman ang babae sa pag-aasikaso ng kanyang online shop. Makalipas naman ang ilang buwan, nagdalang tao na si Danica. Nung una masaya naman ang relasyon at pagsasama nilang dalawa. Subalit sa paglipas ng panahon, nagsimula nang magkaroon ng alitan sina Julius at Danica. Napapansin kasi ni Julius na masyadong nag-aayos si Danica kahit magla-live selling lamang ito. Katwiran nga ni Danica, kailangan niya maging presentable sa harap ng kamera upang mas maraming magtiwala sa kanya at mas maraming bibili ng kanyang mga produkto. Ngunit para kay Julius, sobra-sobra ang pagpapaganda ni Danica dahil nagpapapansin ito sa mga lalaking viewers. Bagay na itinanggi naman ng babae. Mula nga noon, madalas nang mag-away ang magkasintahan at hindi na naging tahimik ang kanilang relasyon dahil sa issue na ito. Minungkahi naman ni Danica kay Julius na titigil na lamang siya sa pag-online selling para hindi na magselos o magduda pa ang malalaki. Ngunit hindi naman pumayag si Julius at sinabing sayang naman ang kinikita ni Danica. Lalo na at sila ay magkakaanak na. At April 2026, nang nadagdagan nga ang away at alitan ni Danica at Julius. Ang hinala kasi ni Julius, kapag siya ay nagtatrabaho sa ospital, nakikipagkita umano si Danica sa dati niyang asawa na si Mark.
Pero mariin naman pinabulaanan ni Danica ang bintang sa kanya ni Julius. April 16, 2026 naman nang kinompronta ni Julius ang kanyang kasintahan. Inakusahan nga ng nursing assistant ang online seller ng kasintahan na ang dala-dala daw na sanggol ni Danica ay hindi talaga anak ni Julius. Gulat naman si Danica sa bintang ni Julius at sinabing wala itong katotohanan. Git nga na babae sa kanyang kasintahan, nakikipagkita pa din siya kay Mark dahil nagbibigay ito ng suporta sa mga anak ni Danica. Agad nga na umalis ng bahay si Danica at nagtungo sa bahay ng kanyang mga magulang. At pinayuhan nga si Danica ng kanyang ina na makipaghiwalay na lamang kay Julius dahil sa paulit-ulit na pagbibintang ng lalaki na wala namang basihan. Ngunit para kay Danica, ay na niyang maulit pa ang nangyari sa kanyang mga unang anak na lumaking walang kumpletong pamilya. Kaya naman kinabukasan, si Danica ay agad na bumalik sa poder ni Julius. April 20, 2026 nang muli ngang nag-usap sina Danica at Julius tungkol sa kanilang mga alitan. Pero imbis na magkaayos, nauwi na lamang ang lahat sa away. Nagulat na nga lamang si Danica nang bigla siyang pagbuhatan ng kamay ni Julius. Nagmakaawa nga ang babae na wag na siyang sakta ni Julius lalo na at siya ay nagdadalang tao. Pero hindi nakinig ang nursing assistant. Paulit-ulit nga na sinakta ni Julius ang kanyang kasintahan na si Danica. Tila, sinaniban nga ng masamang espiritu si Julius dahil hindi ito humihinto sa pananakit kay Danica. Sa huli, buong lakas nga na hinampas ni Julius si Danica sa pader ng kanilang kwarto. Iniwan nga ng lalaki si Danica sa kwarto ng matagal na oras at hindi man lang chinek ang lagay ng kanyang kasintahan. Makalipas naman ang 2 oras, pumasok ulit si Julius sa kanilang kwarto. At dito na nga niya napansin na hindi na tumutugon pa si Danica at tila hinang-hina na ang babae. Nag-isip na din si Julius na mga gagawin. Pero imbis na pagbigyan ng paunang lunas si Danica, naligo na lamang si Julius. 3 oras nga matapos ang pananakit ng nursing assistant sa kanyang kasintahan, saka pa lamang tumawag ng ambulansya si Julius. Sa kasamang palad, hindi na nagawa pang mailigtas ng ambulansya ang babae at idineklara nga si Danica na wala ng buhay. Maging ang pinagbubuntis nga ni Danica na sanggol ay idineklara ng wala ng buhay. Maya-maya pa dumating naman ang mga pulis sa lugar. At ayon nga sa salaysay ni Julius sa mga pulis, na aksidente lamang si Danica. Nadulas daw ang babae kaya ito maraming pasa at sugat. Hindi naman naniniwala ang mga pulis sa pahayag ni Julius. At para nga sa mga pulis, hindi tugma ang tinamong pinsala ni Danica sa isang aksidente. Dahil dito, sinimulan nga ng mga pulis ang isang investigasyon. Kinausap ng mga pulis ang mga kapitbahay ng biktima. At ayon nga sa kanila, madalas mag-away sina Julius at Danica. Bago daw dumating ang ambulansya, narinig nila si Danica na humihingi nga ng tulong. Halos araw-araw daw ang alitan ng dalawang magkasintahan, kaya para sa mga kapitbahay, normal na ang kanilang mga naririnig na away, kaya hindi sila tumawag ng mga otoridad kahit na humihingi na ng tulong si Danica. At sa autopsy report nga sa labi ni Danica, malabas na pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay nito at hindi aksidente lamang. Dito na nga inaresto ng mga pulis si Julius at dinala sa police station. Umamin naman ang nursing assistant na hindi niya sinasadya ang mga pangyayari at sobrang mahal na mahal niya si Danica. At ayon nga kay Julius, hindi niya makontrol ang kanyang kamay at paulit-ulit niyang sinasaktan si Danica hanggang sa ito ay manghina na. Kinasuhan nga ng kasong murder si Julius at siya ay ikinulong. At base nga sa batas ng Thailand, habang buhay na pagkakulong o hatol na kamatayan ang maaaring ipataw kay Julius kapag siya ay napatunayan na guilty sa kasong murder para sa pagpatay niya sa kanyang buntis na kasintahan na si Danica. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!